Sa gitna ng isang wasak na lungsod na natabunan na ng buhangin sa gitna ng disyerto, nakahandusay si Wu, ang kanyang mga kamay ay may mga posas, habang tahimik na nakatingala sa langit. Bumubuhos ang pawis sa kanyang mukha, at namumula na ang mga ugat sa kanyang mga mata. Biglang nagpakita ang sistema, mariing ipinagbawal na tumingin siya sa langit at mariing ipinaalala na naabisuhan na ito tungkol sa lagay ng temperatura, 60 antas na unti-unting tumataas ng 0.2 kada minuto. Hindi sumagot si Wu, at agad namang nagbago ng tono ang sistema, tila ba nagbibirong nagtanong kung mayroong nagpiprito ng karne. Hindi na nito hinintay ang sagot at nagsabing halos luto na ito at mas masarap kung lalagyan pa ng pampalasa. Hindi pinansin ni Wu ang mga sinabing iyon. Sa halip, marahang bumangon siya. Muli siyang tinawag ng sistema, ipinapakita ang makapal na paltos na unti-unting bumabalot sa kanyang likod. Nang hindi pa rin siya tumugon, muling nagtanong ang sistema kung naririnig ba siya nito. Patuloy na tumutulo ang pawis sa kanyang balat, at sa halip na tumugon, tinanong niya sa sarili kung paano siya napadpad sa lugar na ito. Hindi sumagot ang sistema sa tanong na iyon, bagkus ay sinabi na huwag munang sabay-sabayin ang pag-iisip dahil sobrang dami ng datos ang kailangang salin. Iminungkahi pa nito na ipunin na lang muna ang pera at bumili ng bagong processor at card. Patuloy na walang pakialam sa sistema, napalingon si Wu sa isang bagay sa kanyang tabi. Nauunawaan ng sistema kung saan nakatuon ang kanyang tingin, kaya agad nitong ipinaliwanag na ang gusaling tinititigan niya ay isang pampublikong palikuran na mahigit 700 taon na ang tanda. Dagdag pa nito, bihirang makatagpo ng lugar na may panganib na may rating na 3.5 bituin. Bagamat hindi na gumagana ang mga palikuran dito, madalas pa rin daw itong dayuhin ng mga tinatawag na fallen na may katamtamang antas ng mutasayon. Nagpakita ng imahe ang sistema ukol sa mga mutedong nilalang na ito, at sa isipan ni Wu ay tumatak ang pangalan at panganib ng mga nilalang na iyon. Napagtanto niyang may mga nilalang na maaaring nagtatago sa loob ng lumang palikuran. Ngunit hindi doon natapos ang sistema, namangha ito sa tanawin ng kalsadang papunta sa gitna ng disyerto. Ipinahayag nito na walang mapagkukunan ng tubig sa loob ng 1,000 kilometro, at siguradong matutuyuan si Wu sa gitna ng biyahe. Ito raw ay bagong bersyon ng kilalang lugar na tinatawag na Triumph, at wala raw siyang karapatang tumanggi. Nakatingin sa mga ibong mandaragit na nakadapo sa mga bungo, masayang inihayag ng sistema na ang kabilang direksyon ay mas kapaki-pakinabang, 2 fallen ang nagkukubli lamang sa layong 1,600 metro. Inirekomenda pa nitong subukan ni Wu ang isang alamat na kilos, ang legendary slide tackle, at sinabing ikatutuwa ito ng mga halimaw bilang isang sorpresa bago sila kumain. Ngunit sa isip ng pangunahing tauhan, tila tumatanggap siya ng lahat ng impormasyon, maliban sa kung ano nga ba ang kanyang hinaharap. Iniisip niyang baka isa itong uri ng basbas mula sa mga manlalakbay sa oras. Napag-alaman niyang 3 sa mga direksyon ay labis na mapanganib, kaya isa na lang ang natitirang posibleng daanan. Nang tumingin siya sa direksyong iyon, kinumpirma ng sistema na tama ang kanyang pinili, doon lamang may mapagkukunan ng tubig. Ipinaalala pa nito ang kasabihang, kung may isang simpleng sagot sa gitna ng 3 mahirap, piliin ang pinakamadali. Nais ni Wu na bumangon, itinukod ang kanyang mga kamay sa lupa, ngunit bago pa man siya makatayo, muling nagsalita ang sistema, umaasang bibigyan na siya ng pansin. Hindi pa rin ito pinansin ng lalaki, bagkus ay tumayo siya. Ipinahayag ng sistema ang kasalukuyang sitwasyon, 5 babae ang sugatan at hindi na makagamit ng karaniwang kakayahan. Tinitigan ni Wu ang kanyang mga kamay na nakaposas at tinanong sa sarili kung ano ang mga iyon. Pinaghinalaan niyang isa siyang kriminal sa panahong ito. Nang usisain niya ang mga posas, biglang nagsalita ang sistema, sinabing bagamat mukha itong mga karaniwang posas, hindi na raw ito pinaniniwalaan ng mga tao, ginagamit na lamang ito ng mga aristokrata sa ika-4 na palapag bilang kasangkapan sa paniniktik sa mga alipin. Idinagdag pa nito na hindi na kailangang alisin ang mga iyon, mas mahalaga sa ngayon ang makahanap ng masisilungan bago tuluyang masunog sa ilalim ng araw. Habang iniisip ni Wu ang tungkol sa mga noble at paniniktik, napagtanto niyang napasok niya ang isang mundong sobrang kakaiba. Naramdaman niyang nagmamadali ang lahat, na wala siyang sapat na oras. Naalala niyang kaya lamang ng isang tao na mabuhay sa 71 degrees sa loob ng 1 oras, at 49 na minuto sa 82 degrees, kaya't alam niyang kapos na siya sa panahon.
Umaasa na lamang siya na totoo ang sinabi ng sistema ukol sa tubig sa tinatahak niyang direksyon. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na nagbigay ng pag-aalinlangan sa kanya, ang paniniktik. Bahagya siyang napakunot noo at tumingala. Sa sandaling ito, sa isang malayong lugar, may mga taong nanunood sa kanyang galaw mula sa isang malaking screen. Tila nabigo ang inaasahan ng mga taga-masid, at naiinis nilang tinanong kung anong uri ng panlilinlang ito. Hindi raw sila makapaniwalang buhay pa si Wu matapos ang higit 10 minuto. Isa sa kanila ang nagtanong kung talaga bang dumaan ito sa asul na pintuan, dahil ang mga asul na zone ang pinakamainit sa lahat. Bakit daw tila napakagaan pa ng kilos ng lalaki kung gayon? Nais sana nilang masaksihan kung paano nilalapan ng mga fallen ang mga tao, ngunit wala ni isa mang halimaw na lumitaw. May isa sa kanila ang nagdudang baka isang taong may natatanging kakayahan ang lihim na ipinasok bilang isang peking alipin, dahil sa sobrang kalmado ni Wu. Habang naglalakad si Wu, patuloy siyang nagbibilang ng segundo sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik at matatag, iniisip ang tore, ang lugar kung saan nakatira ang mga tao. Napagtanto ni Wu na lubhang mapanganib ang mundo sa labas ng tore. Halos imposibleng mabuhay sa ganitong kapaligiran. Saglit siyang napatigil upang bilangin ang sumunod na segundo, at ipinikit ang kanyang mga mata, inulit sa isipan ang lahat ng impormasyong natutunan niya kamakailan. Binigyang pansin niya ang mga font, mga halimaw na gumagala sa labas ng tore, pati na rin ang mga noble mula sa ika-4 na palapag. Sa impormasyong ito, natiyak ni Wu na malinaw ang hierarkiya sa loob ng tore, habang tumataas ang palapag, tumataas din ang kapangyarihan at antas ng pamumuhay. Habang patuloy na nagbibilang ng mga segundo, sumagi sa kanyang isipan na maaaring ang mga posas na suot niya ay isang uri ng teknolohiyang nagtatala kung paano nabubuhay ang mga tao sa labas ng tore. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng ito ay tila isang laro ng sugal para sa kaligtasan, at bahagya siyang natawa sa ideyang ito, itinuturing itong kawili-wili. Pagsapit ng 3,000 segundo, katumbas ng 50 minuto, sinuri niyang muli ang paligid. Tinatayang umabot na sa 70 degrees ang temperatura. Kailangan niyang makahanap ng lilim sa loob ng 15 minuto, kung hindi ay babagsak ang kanyang kondisyon. Habang sinusuyod ng kanyang paningin ang paligid, may napansin siyang kakaiba. Sabay itong nakita ng sistema, at agad nitong ipinahayag na dapat siyang bigyan ng papuri sa pagkakatuklas ng tubig. May munting batis pala na bahagyang nakatago sa gilid ng gusali. Nagpatuloy ang sistema sa pagbibigay ng opinyon, na tila hindi makatarungan ang mga patakaran ng mga tagapamahala sa labas ng tore, dahil sa ganitong matinding init, mas makabubuting maglagay ng mas maraming pinagkukunan ng tubig. Lumapit si Wu sa pinagmumulan ng tubig at inilublab ang kanyang mga kamay sa malamig na agos. Bagamat 70 degrees ang init ng paligid, nanatiling yelo ang tubig. Inisip niyang hindi pa umaabot ang init sa ilalim ng lupa, at posibleng may kanal o lagusan papasok sa ilalim ng lungsod. Naghanap siya sa paligid at ilang sandali pa, may nakita siyang takip ng imburnal na bahagyang durog at waring matagal nang di nagagalaw. Masiglang nagpakita ng reaksyon ang sistema, ayon dito, ito raw ay isa sa mga paboritong taguan ng mga daga at ipis, at magagamit ni Wu bilang pansamantalang silungan mula sa init ng araw. Tinadyakan ni Wu ang takip at binuksan ito, ngunit pinayuhan ang sarili na huwag maging kampante, pansamantala lamang ang kaligtasang ito, at kahit gaano siya kaswerte, hindi siya makaliligtas ng matagal sa ganitong kalagayan. Nang maintindihan ng sistema ang kanyang iniisip, kinilala nito na ganap ng nauunawaan ni Wu ang kanyang sitwasyon, ngunit hinikayat siyang magpatuloy sa paglalakad. Sa isipan ni Wu, alam niyang ang tanging paraan upang makatakas sa larong ito ay ang makabalik sa tore. Kinumpirma ito ng sistema, ngunit bigla nitong tinanong kung ano raw ang nakakatawa. Bahagyang ngumiti si Wu, iniisip kung paano niya dapat kumilos ngayon na alam niyang may mga taong tumataya sa kanyang kapalaran. Naalala niyang walang binanggit ang sistema kung may kakayahan bang magpadala ng tunog ang kanyang posas. Bukod dito, hindi rin niya alam kung anong wika ang ginagamit sa mundong ito. Sa puntong yon, napagpasyahan niyang kailangang magpakabait muna sa bagong mundo. Ngunit bigla niyang tinaas ang 2 kamay. Napansin ito ng sistema at nagulat sa kilos niya. Alam nitong may binabalak si Wu. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Gamit ang 2 kamay, tinakpan ni Wu ang kanyang mga mata at sabay gumawa ng malaswang kilos,
isang direktang hamon sa mga patakaran ng mga tagapangasiwa ng laro. Nabigla ang sistema sa nakita nito, at sa isipan ni Wu, isinisigaw niya sa mga nanunood ang kanyang mensahe. Sa kabilang banda, sa loob ng isang silid kung saan isinasagawa ang pagmamanman sa laro, napariyak ang mga kalalakihan at kababaihan na nanunood sa kanya. Tinawag siyang aroganteng alipin, at may ilan pang nagtanong kung isa ba siyang tunay na may talento. Isang lalaki ang galit na itinapon ng inumin at idineklarang isa lamang aktor si Wu, at ang lahat ng ito ay palabas lang. Gusto nitong mamatay si Wu at inasam na lamunin na siya ng mga halimaw. May ilan namang natawa sa kabuuan ng pangyayari. Hindi nila akalaing mabubuhay si Wu ng ganoon katagal, kaya kahit talo sila sa sugal, natuwa pa rin sila. Samantala, isang babae ang nakatanggap ng tawag habang patuloy na pinapanood si Wu. Mula sa kabilang linya, sinigurado sa kanya ng kausap na tiyak na mamamatay si Wu, dahil ang taong iyon ay isa lamang kalakal mula sa hanay ng mga pulubi sa ibabang palapag at walang taglay na talento. Ipinahiwatig ng babae na alam na ng kausap kung ano ang dapat gawin. Sa labas ng syudad, sa isang tahimik na lugar, matapos ibaba ang telepono, isang lalaking nakasuot ng pormal na damit ang nagpahid ng pawis gamit ang panyo. Tahimik nitong sinabi na nasa blue zone na ang target. Inutusan niya ang kanyang katulong na magkunwaring nahulog, at agad na tanggalin sa eksena ang kalakal upang walang maghinala ang mga bisita. Nang matapos siyang magutos, humarap siya sa isang knight. Sumigaw ang knight ng buong pagtanggap sa utos. Tinanong ng lalaki kung anong antas ang talento ng knight. Sumagot ito, level 755, taglay ang kakayahang tinatawag na Steel General, at may kasamang lakas na nasa ika-4 na yugto ng ikalawang antas. Bagamat hindi ito mababa, itinaas ng lalaki ang kanyang daliri bilang babala, ang mga halimaw sa Blue Zone ay lubhang mapanganib. Pinayuhan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, dahil sa sandaling makaramdam ng negatibong damdamin ang mga halimaw, tiyak na aatakihin siya. Habang nakasandal sa mesa, inabot ng lalaki ang isang maliit na papel at iniabot ito sa knight. Nakasaad doon ang eksaktong bilang ng lugar kung saan naroon ang target. Ipinag-utos ng lalaki na kahit mamatay ang knight, kailangan itong hilahin ang kalaban patungo sa kamatayan. Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, naging mas mabagsik ang kanyang mukha, at ang knight na kanina'y nakayuko ay tumindig, humarap, at tumungo sa kanyang misyon ng buong tapang. Binalikan ng dating buhay ng ating bida. Habang nakaupo si Wu sa lupa malapit sa pader, pinalibutan siya ng ilang kalalakihan na may matitinding ekspresyon ng pagkasuklam. Pinagtataka nila kung bakit hindi siya kumukurap, kung nakararamdam ba siya ng sakit, at mariing ipinahayag na isa siyang walang pusong demonyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangungutya, nanatili siyang tahimik at walang reaksyon. Pagsapit ng kanyang pagtanda, nakaharap siya sa isang pisara na naglalaman ng pahayag ng pakikiramay para sa kanyang yumaong ama. Sa kanyang likuran, maririnig ang mga bulungan ng mga tao na nagtatanong kung siya ang anak ng namatay. Hindi sila natuwa sa kanyang kawalan ng emosyon at tinanong pa kung siya ba'y tunay na tao, sapagkat ayon sa kanila, maging isang aso ay may higit pang damdamin kaysa sa kanya. Gayunpaman, nanatili siyang nakatayo roon, may malamig na anyo at walang mababakas na pagbabago sa ekspresyon. Naglilingkod siya sa administratibong kagawaran ng puwersang espesyal ng pulisya. Doon, malinaw ang kanyang pagkakaiba sa karaniwang tao. Habang mahigpit na yakap ang isang folder ng mga dokumento, nadaanan niya ang isang opisina at narinig ang usapan ng ilang empleyado. Isa sa kanila ang nagbanggit na ang kasong pamamaslang na 10 taon nang walang anumang bakas ay nalutas sa loob lamang ng 1 linggo dahil kay Wu. Sumang-ayon ang iba, sinasabing mahusay siya sa paghuli ng masasamang tao, at idinagdag pa na tanging isang freak lamang ang makauunawa sa kapwa freak. Natawa sila sa sarili nilang pahayag, samantalang si Wu ay nagpatuloy sa kanyang paglakad, hindi natinag ng kanilang mga salita. Nanatiling ganito ang kanyang pamumuhay hanggang isang araw, nang sa isang operasyon, pinaligiran ng mga pulis ang isang kriminal. Mariin nilang inutusan nitong ibaba ang baril at itaas ang mga kamay. Ngunit itinutok ng lalaki ang kanyang baril sa isa sa mga pulis at pinapilitang lumakad ito patungo sa kalsada. Sa pagkalabit ng gatilyo, dumaan ang bala sa gilid at tumama kay Wu. Bumukal ang dugo mula sa kanyang bibig, at nanlaki ang kanyang mga mata bago tuluyang bumagsak sa isang maliit na lawa ng tubig sa lupa.
Samantalang sinugod ng mga pulis ang kriminal at dinakip ito, si Wu ay nanatiling nakahandusay, duguan ang mga labi. Sa kasalukuyan, inaalala niya ang lahat ng iyon habang nasa loob ng imburnal. Kumuha siya ng tubig at ibinuhos sa sarili, saka ibinaba ang ulo upang titigan ang refleksyon sa malinaw na agos. Doon niya nasalayan ang dating anyo bago siya lumipat sa ibang katawan. Ilang sandali siyang nanatiling nakapikit at nakayuko, hanggang sa bigla siyang marinig ng tinig ng sistema na nagtawanan at nagsabi na ang isang alipin sa unang palapag ng tore ay may mukhang karapat-dapat bigyan ng 9 na puntos mula sa 10. Hindi siya tumugon. Inamin ng sistema na tila hindi ito makatarungan at idinagdag na nais nitong makipagsukatan sa kanya. Ngunit sa kanyang pagbangon, malamig niyang ipinahayag na wala siyang interes at pinaalalahanan ang sistema na kung ito'y nakikipagsapalaran, nararapat lamang na ito ang may hawak ng kontrol. Nagpahiwatig ang sistema na mas makabubuting itaas niya ang mga kamay at sumuko upang mailigtas ang sariling buhay at hindi mapahiya. Ngunit nanatiling alerto si Wu at ipinahayag na may paparating na bisita na dapat niyang tanggapin ng maayos. Habang nakukuha ang kanyang atensyon, ipinahayag ng sistema na tila muli siyang naglalakad sa gilid ng talem at nagbiro na panahon na upang ito'y maghanap ng ibang matitirhan. Ngunit sa kanyang tahimik na paglakad, ibinunyag ni Wu na mayroon siyang tanong, kung mabibilang ba ng sistema kung ang isang tao ay nagpapanggap lamang na natatakot. Nabigla ang sistema ngunit sa huli inamin na ito'y nag-aalala lamang, at nagtanong kung bakit pinapahirap niya ang sitwasyon. Sandaling tumigil si Wu, pinakikinggan ang bawat ingay sa loob ng imburnal, at saka ngumiti ng matanto na dumating na ang kanyang kalaban. Sinuri ng sistema ang Knight at ipinahayag na taglay nito ang talent level na 755, may lakas na katumbas ng isang Steel General, at may kasamang kapangyarihan ng ika-4 na baitang sa ika-2 level. Malinaw na isang makapangyarihang nilalang na may lakas na maihahalin tulad sa isang general. Samantala, patuloy na naglalakad ang Knight sa masisikip at liku-likong daan ng imburnal. Ipinahayag ng sistema na walang kahirap-hirap para rito na baliin ang leeg ni Wu. Subalit hindi ganoon ang pananaw ng binata. Sa bawat yabag, tinansya niyang nasa 10 metro lamang ang layo nito, ngunit dahil sa masalimuot na daan, hindi magiging madali ang makalapit at lalong hindi madaling patayin ito. Kahit sigurado ang sistema na hindi magtatagal at mamamatay siya, nanatili siyang nakangiti. Idinagdag pa nito na ang Knight ay kilala sa pagiging mapaghinala at matibay sa pagsunod sa sinaunang kaugalian ng Chow Chow. Hindi na naghintay si Wu. Binati niya ang Knight dahilan upang ito'y biglang tumigil at magmasid sa paligid ng may matinding pag-iingat. Sa kanyang kalooban, ikinagalak ni Wu ang pagdating ng kalaban. Nang humarap ang Knight, tinansya niya ang bilis nito at iniugnay sa lakas ng isang nilalang na nasa ika-2 level at may talento bilang isang Steel General. Habang nakaharap si Wu sa Knight, inisip niya na ginagamit nito ang tinatawag na Indian Time. Hindi pa lubos na nauunawaan ng Knight ang sitwasyon nang bigla itong sumugod, handang umatake. Ngunit mariing itinagubili ni Wu na hindi na kailangang magulat. May ngiti sa kanyang labi, worry na babatid niya ang pagtataka ng kalaban kung paano niya nalaman ang tungkol sa kakayahan nito. Hindi sumagot ang Knight at ibinaba lamang ang ulo. Tinansya ni Wu na iniisip ng kalaban na isang karaniwang alipin lamang mula sa mababang palapag ang kanyang kaharap, at dapat ay matagal na itong nawalan ng laban. Pinaniwalaan niyang iniisip ng Knight na isa lamang itong normal na misyon ng pagpaslang. Ngunit sa pagkuyom ng mga kamao ng Knight, napatawa si Wu at tinawag itong inosente. Bahagya niyang iniangat ang ulo at iniutos na maghintay, binanggit na magiging lubhang masaya ang magiging kalakaran sa bahay sugal. Nagpatuloy sa paglapit ang Knight, dala ng galit sa mga salitang yon. Napansin ni Wu na marami ang nagnanais ng kanyang kamatayan, at yun ang dahilan kung bakit ipinadala ng kanilang pinuno ang Knight upang tapusin siya. Ngunit tinanong niya kung tiyak ba itong hindi bahagi ng plano. Ipinaliwanag niya na ang isang mababang alipin na dapat ay namatay na sa labas ng tore ay hindi lamang nakaligtas kundi nagawa pang pagtawanan ng lahat, dahilan upang magbunga ito ng mabuting palabas para sa kanilang pinanunood. Nabahala ang Knight sa mga salitang iyon at napatigil. Nagpatuloy si Wu, ipinaliwanag na sa mga oras na iyon, ipinadala ang kawawang Knight upang patayin siya, habang lahat ay sabik na makita ang kanyang pagkawasak. Kumunat ang noo ng Knight na waring nag-iisip, at saka muling nagtanong si Wu kung batid ba nito ang katotohanan.
Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, pinaikit ang mga mata ng bahagya, at idineklara na sa totoong senaryo, hindi siya kayang lapain ng Knight. Sa halip, dito na ito mananatili magpakailanman. Itinaas niya ang kamay at itinuro ang kisame, idinagdag na siya mismo ang tatapak sa bangkay ng kanyang kalaban at muling pagtatawanan ang mga noble. Doon, sisimulan ng dealer ang bagong laro at lalo pang mababaliw ang mga manlalaro. Sa dilim sa ilalim ng kisame, nagningning ang mga mata ng isang halimaw. Agad na naghanda ng panlaban ang Knight nang mapansin ang Fallen na unti-unting bumababa mula sa itaas, handang umatake. Itinanong ni Wu kung handa ba itong tanggapin ang huling regalo. Nang bamuka ang bibig ng Fallen, bumubulwak ang laway nito, ibinaba ni Wu ang kanyang kamay at itinuro ang Knight. Sa isang iglap, lumipad ang halimaw, dumaan sa tabi niya, at sumunggab sa Knight. Ngumiti si Wu habang tumatalsik ang dugo sa kanyang mukha, walang pakialam sa kalituhan. Habang pinupunit ng halimaw ang katawan ng Knight, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito ng paghingi ng tulong at paghinto. Bumagsak ang Knight at ang Fallen sa tubig, at masayang nagpahayag ang sistema na kahanga-hanga ang tagpong yun. Lumapit si Wu sa tubig na ngayoy kulay dugo at mariing inisip na sayang at napakalinis pa man din ng tubig sa lugar na yun. Tinitigan niya ang bangkay ng Knight at pinaalalahanan ng sistema na huwag pasalamatan ang halimaw, dahil kahit isang patak lamang ng negatibong emosyon ang kanyang ipakita, maaari niya itong akitin. Nais sanang ipadala ni Wu ang kalabang yun sa kabilang mundo. Ngunit mariin niyang sinabi na kalimutan na yon dahil isa siyang positibong tao at hindi maaaring magpakita ng negatibong emosyon. Hindi na nakipagtalo pa ang sistema at iminungkahi na maramdaman man lang niya ang isang bagay, dahil tiyak na magdudulot iyon ng positibong emosyon. Sumunod si Wu at kinuha ang isang kagamitang matagal na niyang hinahangad. Namangha ang sistema nang makita ang isang itim at gintong legend, ang return device. Kailangan lamang itong paikutin upang madala siya sa lugar na nais puntahan. Nakatuon ang isip ni Wu habang ginagamit ang kagamitan. Ipinahayag ng sistema ang ulat, ang teritoryo ay 4.5% lamang, may natitirang 35 Fallen, at hindi pa natatamo ang mga piraso ng Doomsday Puzzle. Tinawag nitong mahina ang nagawa ngunit ipinaliwanag na ang isang baguhan ay mabubuhay lamang kung makukumpleto ang level. Sa sandaling yun, nabuksan ang mga posas sa kanyang kamay. Pinayuhan siya ng sistema na kalimutan muna ang iba at umalis agad sa lugar na yun. Habang binalak niyang pag-aralan pa ang lugar at ang Doomsday Puzzle, nagsimulang balutin ng enerhiya ng paggalaw ang kanyang katawan. Magaan ang ngiti niyang ipinahayag ang pag-asa na mas magiging kapanapanabik ang susunod na yugto ng tore. Bahagya niyang pinaikit ang mga mata at tuluyang naglaho. Ilang sandali ang lumipas, sa loob ng opisina ng Foreign Intelligence Corp Headquarters, tumigil ang isang opisyal ng katalinuhan sa harap ni Gwing Yu at Lu. Inulat nito na ang pangalang hinahanap nila ay Wu, tinatayang may edad na 18 o 19 na taong gulang, at isang lalaki. Habang pinipisil ang labi, pinagpawisan ang ulat na ibinigay ng tauhan, saka nagsabing iyon na ang lahat. Tahimik na nakikinig si Chu, ang kapitan ng ikapitong unit, habang pinupunasan ang kanyang espada. Itinaas niya ang ulo at bahagyang pinaikit ang mga mata, malamig na nagtanong kung yun lamang ang buong ulat. Biglang tumawa si Mu Hyomo, kapitan ng ika-13 unit ng Foreign Intelligence Corp. Itinaas niya ang ulo, ipinikit ang mga mata, at malakas na nagpahayag na bumaba ng husto ang antas ng interogasyon ng koponan ni Chu. Hinulaan niyang dahil ito sa madalas na pagkawala ni Chu sa labas ng tore, at sinamantala ng kanyang mga kasapi ang kanyang kawalan. Sa harap ng pulis, mariing iniutos ni Gina na ipaliwanag ang sitwasyon. Bahagyang kinakabahan, ipinaliwanag ng lalaki habang nakatingin sa tablet na hawak niya na walang kabuluhan ang manakot sa pangunahing tauhan sapagkat kalmado nitong nilalatag ang mga kahinaan ng kanilang paraan ng interogasyon. Sa huli, ang mismong mga kasapi ng kanilang pangkat ang siyang napapailalim sa pagtatanong. Tinitigan ni Mo si Gina, nagtatanong sa sarili kung paano ito nangyari. Nais din niyang malaman kung sino ang kanilang nahuli, ngunit hindi niya nakuha ang kasagutan. Sa halip, iniulat ng protege ni Gina na may kakaiba sa tanong ni Wu, nag-usisa ito tungkol sa bilang ng mga palapag ng tore at kung paano nalikha ang mga Fallen. Habang nagpapatuloy ang ulat, kinuha ni Gina ang isang maliit na sisidlan at ipinahid ang laman nito sa kanyang espada gamit ang basahan, maingat na ikinakalat ang substansya.
Ipinagpatuloy ng ulat na tinanong din ni Wu ang tungkol sa lakas at talento, isang bagay na kahit isang batang 3 taong gulang ay batid na, kaya't hindi malinaw kung nagkukunwari lamang ba siya o tunay na mangmang. Sumang-ayon si Mo at idinagdag ng pulis na hiniling din ni Wu ang talaan ng talento. Natawa si Mo at inaming nakawiwili ang binata. Dahil kinakapos ng tao ang ika-13 dibisyon, iminungkahi niyang isama si Wu. Itinaas ni Gina ang kanyang espada upang suriin ang talam at sa wakas ay tumingin kay Mo. Tinanong kung nais ba talaga nitong kunin si Wu. Ipinaliwanag niyang magiging tila pagpapaputok ng kanyan sa mga Maya ang pag-recruit dito. Matapos pag-aralan ang pahayag, napansin ni Mo na tila may hilig si Gina sa binata. Tumayo siya at ipinaliwanag na 5 buwan na ang nakalilipas ay nakatanggap ang kanilang unit ng ulat tungkol sa loan sharking. Isang lalaki ang nag-report na ang isang mahirap na lalaking may utang sa kanya ay biglang nawala. Nang siyasatin nito ni Gina, natuklasan niyang napakaraming tao na ang nawawala. Itinuwid ni Mo ang kanyang mga braso at itinanong kung hindi ba saklaw ng Correct Ional Corps ang mga ganitong kaso. Nagduda siya kung bakit nakikialam si Gina at kung bakit nag-aalala ang mga noble soldier sa kapalaran ng mga mababang uri ng tao. Hindi sumagot si Gina at bahagyang pinaikit ang mga mata habang tinitingnan ang refleksyon niya sa espada. Idinagdag pa ni Mo na tanging ang mga nasa 3 palapag pataas lamang ang itinuturing na mga tunay na Panginoon. Muli, iniulat ni Gina na natuntun niya ang bakas hanggang sa isang bahay sag-alan. Muling nagtanong si Mo, ipinahihiwatig na marahil ay nabagot na ang mga noble at nagpa siyang magsimula ng laro. Kumpirmado ito ni Gina. Ipinahayag na ang dealer ng bahay sag-alan ay nagmula sa ika-4 na palapag at ipinaliwanag na ginamit nila ang Blue Zone. Napakunot noo si Mo at pinagpawisan sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala na ginamit nila ang Blue Zone. Ipinaliwanag ni Gina na hindi na nakalulugod sa mga noble ang White Zone, at ang matinding temperatura at mataas na antas ng panganib ng Blue Zone ang nagbibigay sa kanila ng higit na kasiyahan. Sa kanyang sinyas, agad na nagsimulang maghanap sa tablet ang kanyang katulong. Sa oras na ipinahayag ni Gina na nabaligtad ang plano ng mga noble dahil sa isang lalaki, lumabas ang imahe ni Wu sa malaking screen ng opisina. Ipinahayag niyang nakaligtas si Wu ng halos 2 oras nang hindi nakakaakit ng ni isang fallen, at higit pa rito, isang assassin ang ipinadala upang patayin siya, ngunit ito mismo ang napatay. Pagkaraan, nakatanggap si Gina ng tawag mula sa isang hindi nagpakilalang babae na, batay sa tinig, ay tila bata pa. Mariing tinanong ni Mo kung bakit hindi ang Correct Ional Corps ang humahawak dito, lalo na't pagsusugal ng mga noble ang nakasalalay. Ipinaalala niya na ang ika-4 na palapag ay kailanman ay hindi nagpakita ng kabutihang loob sa Intelligence Corp. Ngunit inamin ni Gina na ni siya man ay hindi nauunawaan ang dahilan. Ipinahayag ng babae na ang pangunahing layunin nito ay lampasan ang dealer at iligtas si Wu. Nang marinig ang pangalan, napagtanto ni Mo na ang tinutukoy ay ang pangunahing tauhan. Ngumiti siya at inaming nakawiwili ito. Pagdakay nagbago ng paksa si Gina, tinanong kung mahusay sa interogasyon si Mo, at iminungkahi na personal na makilahok ang kapitan ng ika-13 dibisyon. Nabigla man sa una, ngumiti si Mo, tumayo, at nagbigay ng tugon na sumasang-ayon siya. Hiniling niyang ipakita sa kanya ni Gina kung anong uri ng hindi mamatay-metay na tao si Wu. Sa dulo, mariing ipinahayag ni Gina na si Wu ay isang napakahusay na sandata. Maingat niyang isinuksok ang espada sa kaluban, tumingin sa bintana nang may pag-iisip, at napagpas siyang kailangang alagaan ng mabuti ang binata. 700 taon na ang nakalilipas, dumating ang katapusan ng mundo. Nagbago ang buong kalupaan at naging lubhang malupit. Ang mga halimaw na tinawag na fallen ay nagsimulang lumitaw ng walang tigil. Hinarap ng sangkatauhan ang panganib ng sariling pagkalipol habang nilalapastangan ng mga halimaw ang mga lungsod, winawasak ang lahat ng kanilang madaanan. Sa mga panahong yun, isang napakataas na tore ang lumitaw sa harap ng mga mata ng sangkatauhan. Walang nakaalam kung paano ito naitayo o bakit ito naroroon, ngunit tanging sa loob ng tore nagkaroon ng pag-asa ang mga tao na patuloy na mabuhay. Kalaunan, natuklasan nila ang isang kapangyarihan sa kanilang mga sarili na kayang lumaban sa fallen, ang tinatawag na accompanying power. Sa mga sandaling yon, ipinaliwanag ni Yunsho ang tungkol sa tinatawag na accompanying power. Ipinahayag niyang ito'y lubos na nagpapabuti sa pisikal na lakas, bilis,
at iba pang pangunahing kakayahan ng isang tao. Katabi niya ang isang espesyal na pisara kung saan gumuhit siya ng maliit na diagram upang higit na mailarawan ang kanyang paliwanag. Nakasimangot siyang ngumiti at ipinaliwanag na kung nanaisin ng isang tao na pataasin ang kanyang accompanying power, hindi na niya kailangang magsanay ng husto sa loob ng tore, kundi lumabas lamang dito. Habang mas matagal na nananatili ang isang tao sa labas ng tore, mas mataas ang antas ng kanyang accompanying power. Sa madaling sabi, ang labas ng tore ay siyang lugar kung saan ang tao ay tunay na nagiging mas malakas. Hindi lamang mga tao ang nagbabago kundi maging ang mga bagay na naroroon, at sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito ay naging kilala sa tawag na Jilang. Nakibahagi rin sa usapan si Shuai. Ipinaliwanag niyang kung ang accompanying power ay nakatuon sa mga pangunahing kakayahang pandigma tulad ng lakas at bilis, ang talent naman ay isang mas mataas at pambihirang kakayahan. Ayon sa kasalukuyang talaan, may kabuuang 24 na uri ng talent. Habang mas mataas ang antas ng isang talent, mas malakas at mas pambihira ito. Subalit, karamihan ng mga tao ay nagtataglay lamang ng talent na nasa saklaw na 1,000 o 700. Dahil dito, yaong mga may talent na lampas sa 500 ay agad na inaakit ng Army Corp at nagiging pangunahing yaman ng kanilang mga unit. Ipinahayag niya na ang kanilang pinakamalakas na sandata ay si Chingu. Ngumiti si Shu at masiglang ikinwento na ang pinakamalaking tagumpay ni Chingu ay ang pagkakaligtas ng mag-isa sa loob ng 24 na araw sa Blue Zone sa labas ng tore. Kahit ang mga kasapi ng Disciplinary Corp ng tore, na dating tumalikod sa kanya, ay humiling na sumama siya sa kanila. Bigla niyang naalala ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi. Ipinaliwanag niyang ang Disciplinary Corp at ang Outer Intelligence Corp ay mga estrukturang inaprubahan ng namumunong uri sa ikalimang palapag. Ang Disciplinary Corp ay binubuo ng mga anak ng mga aristokrata na madalas maliitin ang mga karaniwang tao, samantalang ang Intelligence Corp ay tinatawag ding Refugee Corp, sapagkat ang labas ng tore ay lubhang mapanganib. Tahimik na nakinig si Wu, uminom ng tubig at unti-unting naunawaan ang kalakaran ng mundong iyon. Naisip niyang tila hinihikayat ng sistemang ito ang mga tao na lumabas ng tore. Ngunit dalawang kawani ng Corp ang nagsabi na mahirap ang mabuhay sa labas, sapagkat napakababa ng tsansa ng kaligtasan. Gayunpaman, ang accompanying strength, jilang, at talent ay mga bagay na maaari lamang makamit kung tatahak sa labas. Nais sanang banggitin ni Wu kung gaano kalakas si Chingu matapos makaligtas ng 24 na araw, subalit pinigilan siya ni Shu. Itinuro niya si Chu at inilahad na ang kanyang lakas ay umabot na sa nakatatakot na 8th level. Dahil dito, sa tuwing nakakasalubong siya ng isang fallen, agad niya itong winawasak. Sa kanyang isipan, nasalayan niya ang anyo ni Chu, nakatindig habang ang isang halimaw sa kanyang likuran ay napaira piraso. Ngunit bago pa magpatuloy ang pag-uusap, bumukas ang pinto ng silid ng interogasyon at pumasok si Mo. Agad niyang binati sina Shu at Chi, at sa kanilang gulat ay itinanong kung bakit naroon siya. Itinuro ni Mo ang daan palabas at inimungkahi na sila'y uminom muna, sapagkat mayroon siyang nais pag-usapan kasama si Wu. Tahimik na tiningnan ni Wu si Mo, habang si Shu at Chi ay lumakad papalabas matapos magpaalam. Nang sila'y nakalabas, hinawakan ni Mo ang likuran ng isang upuan, umikot ito, at naupo roon habang ipinapatong ang kanyang mga palad. Papasimula na sana siyang magsalita, ngunit nauna si Wu at ipinahayag na siya ay handa ng sumama. Napatigil si Mo, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla, at napuno ng tensyon ang kanyang dibdib. Pawis ang lumabas mula sa kanyang noo, hindi mo ari kung paano nahulaan ni Wu ang kanyang pakay. Habang muling umiinom ng tubig, ipinaliwanag ni Wu na hindi siya sasama sa unit ni Mo, kundi mananatili siya roon, sapagkat kilala na niya ang dalawang tao mula sa grupong iyon. Muling tinanong ni Mo kung paano nalaman ni Wu ang kanilang intensyon. Ipinunto ni Wu na ang mismong pag-iimbestiga sa kanya ay patunay na wala pa silang nalalaman tungkol sa kanya. At yamang hindi siya agad pinaslang, malinaw na hindi sila kaalyado ng taong nagpatapon sa kanya palabas ng tore. Kung hindi siya kaaway, tiyak na nais siyang i-recruit ng Foreign Intelligence Corp matapos ang lahat ng kanyang ipinakita. Ngunit batay sa naging reaksyon ni Shu, halata na ang pagdating ni Mo ay hindi karaniwang pangyayari. Dagdag pa ni Wu, napansin niya ring tila sira ang shield ni Mo, sapagkat maging ang Jilang ay maaari ring masugatan.
Ipinaliwanag niyang ang mga fallen na nakaharap ni Mu ay tiyak na mas malalakas kaysa sa kanyang nakalaban. Napakunot noo si Mu at nagtanong kung paano niya nalaman na gumamit siya ng shield. Ipinakita ni Wu na may peklat ito 3 sentimetro sa ibaba ng kanyang pulsuhan. Bahagyang natigilan si Mu at nagtanong kung posible bang matukoy yun sa pamamagitan lamang ng isang peklat. Ipinaliwanag ni Wu na bilang isang kapitan ng Foreign Intelligence Corp, hindi mababa ang antas ng kanyang accompanying strength, kaya't mabilis dapat ang kanyang paggaling. Ang pagkakaroon ng ganoong peklat sa loob ng tore ay hindi pangkaraniwan at walang dahilan upang mangyari. Dagdag pa niya, mapapansin na ang pulsuhan ni Mu ay bahagyang nakalubog, tanda ng matagal na paggamit ng shield. Karaniwang nagiging ganito ang mga kasukasuan ng mga knight na umaasa sa shield. Nakita rin ni Wu ang mga gasgas sa shield, palatandaan ng pinsala, at ipinaliwanag niyang ang ganitong pagkasira ng Jilang ay hindi kayang gawin ng mga ordinaryong fallen. Habang nanlaki ang bibig ni Mu at muling pinagpawisan sa matinding kaba, inalala niya ang sandaling itinaas niya ang kamay upang ipagtanggol ang kanyang mukha, at doon siya nasugatan ng mga kuko ng halimaw, eksaktong 3 sentimetro sa ibaba ng pulsuhan. Mariing pinalo ni Mu ang kanyang sariling palad at mariing ipinaabot ang paghanga kay Wu, na tinawag niyang isang tunay na talento. Napagpasyahan niyang kailangang makahanap siya ng paraan upang mahikayat ito na sumali sa kanyang unit. Ngunit itinuro ni Wu ang ilang dokumento sa kanyang harapan at idineklara na sa talaan ng talent na naibigay sa kanya, 2 lamang ang nasa ibaba ng 700. Sinabi niyang kailangan niya ang buong talaan. Itinaas niya ang isang daliri ng kabilang kamay, nais sanang ipaliwanag ang kanyang gagawin kung tutulungan siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap ay mabilis nang tumakbo si Mu palabas ng silid, tiniyak na kaya niyang gawin yon. Ibinaba ni Wu ang kanyang kamay, nag-isip ng tahimik, habang si Mu na may nagmamadaling tumakbo sa pasilyo, halos hindi alintana ang pagbagsak ng mga hawak na dokumento ng mga pulis na kanyang nadaanan. Mariin ang pagkakakuyom ng panga nito, paulit-ulit na tinatawag si Wu bilang isang talento, at pinasya sa kanyang sarili na ibigay dito ang talaan. Makalipas ang ilang sandali, ibinagsak ni Mu sa mesa ang isang malaking tumpok ng dokumento, pinisil ito ng kanyang palad at yumuko habang malakas ang paghinga. Pinansin niyang kakaunti lamang ang nalalaman ni Wu tungkol sa tore. Ipinaabot ni Wu na siya'y nawalan ng alaala. Pinahid ni Mu ang pawis sa kanyang noo at bahagyang inulit ang sinabi, saka binanggit na batay sa mga nauna nitong sinabi, tila imposibleng totoo yon, at tiniyak na makakahanap siya ng mas angkop na dahilan. Pumayag si Wu at ipinaliwanag na mas mabuti ng paniwalaan siya, sapagkat malamang na ginamitan siya ng paraan ng mga dumakip sa kanya upang pilit burahin ang kanyang alaala at iwasan ang masamang resulta. Sumang-ayon si Mu at tumawid ng mga braso bago nagpaunlak na ipaliwanag muna niya ang ilang bagay. Sa lahat ng nasa 3 pinakamababang palapag, ang pinakamataas na talent ay kay Chino, na may talent 256, tinaguri ang Ultimate Shadow. Wala nang ibang lumampas dito sa mahabang panahon. Tinangka ni Wu na itanong kung mayroong mga kakayahan na umaabot hanggang talent 100. Habang nakahawak sa kanyang baba, ipinaalala ni Mu ang isang kakaibang kaso, talent 76, na tinawag na Absolute Dissolution. Mahigit 20 taon na ang nakararaan, isang kabataang gising ang nakamit ito. Hindi na yun matatawag na pagkapanalo sa sugal, sapagkat para bang bigla ang umangat patungong langit. Habang sinusuri ang mga dokumento, pinakinggan ni Wu ang kwento. Inisip niyang mahirap ang pinagdaanan ng taong yon. Ngunit ipinaabot ni Mu na bigla na lamang itong naglaho. Ang hinala ng marami dinampot siya ng isang organisasyon mula sa mga mas mataas na palapag, marahil sa ika-5 kung saan naroon ang pamahalaan, o sa ika-6. Hindi na nila inusisa pa at tinangkang burahin na lamang ang kanyang impormasyon. Patuloy na binasa ni Wu ang talaan at natagpuan ang talent number 24 na tinawag na Praise Eye. Sa pamamagitan nito, maaaring makuha ng isang tao ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng focus gaze, na nauugnay sa nakatagong bahagi ng kanyang personalidad. Ngunit nanatiling hindi malinaw ang karagdagang datos. Tahimik na inisip ni Wu na ito'y isang mataas na uri ng talent at magandang balita. Bahagya siyang napakunot ng noo. Iniisip na maaaring may mahalagang kaugnayan ito, ngunit hindi pa niya matiyak dahil bago pa lamang siya sa mundong iyon at kakaunti pa ang nalalaman niya. Nais niyang maunawaan ang nakatagong anyo ng kanyang personalidad,
at tinanong sa sarili kung ito'y madaling mapahalagahan. Nag-isip siya kung bakit may mataas na kasanayan ang katawan na kanyang tinatahanan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.